Sa gitna ng pag-uusap nila ng mga magulang ng binata, umungol ito mula sa kinahihigaang hospital bed. Nagmamadaling napahangos ang mag-asawa sa kama ng anak. Maging siya'y napatakbo doon. Lihim siyang umusal ng pansariling panalangin na sana ay magkamali na nga si Noah, nang sa gayon ay maituro na nito sa kanya kung nasaan si Meredith. Pero nanlumo lang siya nang matapos nitong umungol ay manatiling walang malay. Hindi namin alam kung anong plano ni Noah, iho. Pero sana'y wag mong isisi sa kanya kung hanggang ngayon ay hindi mo pa nakikita ang nobya mo. Kapatid niya si Meredith at sigurado kung hindi niya gugustuhin mapahamak to. Ani ng ama ni Noah. Napahugot siya ng malalim na hininga habang nakatayo pa rin sila sa gilid ng kama ni Noah na nananatiling walang malay. Tiningnan niya ito ng matagal. Sobrang dami na ho naming pinagdaan ng pagsubok ni Meredith, sir. Masyado na ho maraming nangyari at hindi ko matanggap na pagkatapos naming malampasan ng lahat ng yun ay sa ganito din kami mauuwi. Ang magkalayo sa isa't isa. Ang masama pa ni hindi ko ho alam kung nakaligtas siya sa nangyari kagaya ng anak ninyo. Madamdamin niyang sabi. Kung hindi lang siguro nakakahiyang umiyak sa harap ng mga ito ay baka ginawa na niya. Isang tapik sa balikat niya ang ginawa ng ama ni Noah. Naaramdaman niya na intindihan nitong nasa sa loob niya. Let's just pray na nasa maayos siyang kalagayan. Huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin ko sa iyong matututukan din ang paghahanap sa kanya. Ngayong alam ko nang hindi pala mag-isa si Noah na aksidente. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag nang malamang suportado siya ng pamilya ng binata at handang tulungan ng mga naghanap kay Noah. Mas mapapabilis ang paghahanap kay Meredith kapag nagkataon. Thank you, sir. Tatanawin ko malaking utang na loob ito. Makikipag-coordinate din ako sa mga kapulisan sa bayan namin. I'll make sure na pare-pareho tayong maliliwanagan kung ano talagang nangyari. Kinabukasan ay nagkasakagad si Armando ng rescue team na siyang tutungo sa Leyte para sa paghahanap kay Meredith. Kasama ng grupo nila ang team ng kapatid ng mami ni Noah na mga pulis na siyang nakakaalam kung saan nakitang nakalutang ang binata. Kinakabahan ako para sa lakad mong ito, iho. Paano kung... Mama, mas kinakabahan ho ako kapag lumilipas ang araw na hindi nahahanap si Meredith. Para na ako mababaliw. Wala akong ibang gusto ngayon kung hindi ang matagpuan siyang ligtas. Niyakap siya ng ina. Ngayon ang araw ng alis nila papunta sa Leyte at umaasa siyang kagaya ni Noah ay mahanap at maiuwi niya si Meredith. Sinabi na rin niya tungkol sa lakad niyang iyon sa mga magulang ng dalaga at kagaya niya ay abot-abot ang dasal ng mga ito na sana ay mahanap niya ito. Hindi malaman ni Meredith kung paano magre-react sa sinabi ng binata. Nakakatunaw ang tinging ipinupukol nito sa kanya at kahit malalim ng gabi ay kitang-kita niyang hindi ito kumukurap habang sinasabi ang mga salitang iyon. Jack, tanging pangalan lang nitong nasambit niya. Ayawan niya pero parang may kung anong pagtutol ang namumuo sa kanyang dibdib. Parang gusto niyang sabihin sa binata na hindi maaari pero naging huli na ang lahat. Tuluyan nang lumapat ang mga labi nito sa labi niya. Magaan at tila tinatansya kung ano magiging reaksyon niya. Wala sa loob na napapikit siya. Pero kasabay din ang pagsasara ng kanyang mga mata. Alaala na namang lumilitaw sa kanyang isip. May humahalik din sa kanya pero yun ay walang iba kung hindi ang lalaking lagi niyang napapanaginipan. Nabagaman hindi niya nakikita ang mukha ay sigurado siyang hindi si Jack. Dahil doon ay banayad niya na itulak ang binata. Lumayo siya ng bahagya dito pagkatapos kaya nagtatanong ang mga mata nitong tiningnan niya. Patawarin mo ko, Meredith. Nabigla lang ako at wala yun. Pasensya ka na rin. Ang mabuti pa'y umuwi na tayo. Tuluyan siyang lumayo sa binata at inupo ang sarili sa upuan ng bangka. Batid niyang nakasunod ang mga mata nito sa kanya dahil ilang sandali itong hindi gumalaw. Ang pagdaong ng punduhan ng bangka ni Jack eksaktong pumuputok ng araw sa silangan ay lumika sa mga naroroong namamakyaw at nangingisda ng pagkamangha. Magkasama sila sa laot buong magdamag. Narinig niyang sabi ng isang matabang babae na may sunong na bilao. Panginoon, ganyan na ba talagang mga kabataan ngayon? Masyadong makabago. Magkasama na nga sa bahay ay nakarating pa hanggang sa laot para sa kanilang romansa. Ani naman ang isa pang babae. Marami pang bulong-bulungan siyang narinig ng mga sandaling iyon pero wala silang pakialam ni Jack. Parang hindi nakatapak sa lupa ang kanilang mga paa
nang napakyaw lahat ng huli nilang isda na mas mataas na halaga dahil walang ibang namalakaya kagabi. Nang isda kayo kagabi? Manghang tanong ni Aling Marta na dumating sila sa bahay. Oho inang, nagkatuwaan ho kami ni mamasyal sa laot ni Meredith kagabi. Nakatawaan ko ring mag-umang ng lambat, ayun maraming nahuli. Kayo talaga? Abay nag-aalala pa naman ako kung bakit wala pa kayo. Pasensya na ho kayo Aling Marta kasi ay. Naku, hayaan mo na yun Meredith. O siya, dumulog na kayo't makapag-almusal. Pagkatapos ay matulog kayo. Mga puyat yata kayo. Ako naman ay pupunta na sa bayan. Sige ho. Magkasalo silang nag-almusal. At dahil nagpaalam na si Aling Marta, sila na naman ang naiwan sa bahay. Tahimik lang sila. Waring nagpapakiramdaman na para bang kapag may nagsalita sa kanila ay silang magkakahiyaan. Kung ako masusunod ay ayoko umalis ka dito Meredith, anas ni Jack habang nakayakap sa kanyang mga braso. Sinasamyo-samyo nitong kanyang mahabang buhok na sinasalipadpad ng hanging panghapon. Nakasandal siya sa dibdib nito habang nakaupo sila sa malaking batuhan sa dalampasigan. Magkasabay nilang tinatanaw ang papalubog na araw. Mula nang halikan siya nito sa laot ay naging bukas na ito sa pagsasabi ng mga ganong bagay sa kanya. Bagamat hindi na nito inulit ang paghalik sa kanya, napansin niyang gusto nitong palagi na sila magkasama. Kaya hindi mo na ako dinala sa munisipyo para alamin ang tunay kong pagkatao. Anim na bahagya itong tiningala. Oo, natatakot kasi ako malaman mong katotohanan sa pagkatao mo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito Meredith. Yung bang sa bawat pagising ko ikaw ang gusto kong makita, makausap. Kung pwede lang na itago kita sa lugar kung saan akin ka lang. Walang aagaw, walang maghahabol na kanila ka. Napubuntong hininga si Meredith. May kung anong kahungkagan siyang nararamdaman sa tuwing sinasabi nito na gusto siya. At hindi niya alam, may tila nagbubulong sa kanyang hindi niya kailanman pwedeng suklian ang nararamdaman ng binata. Jack, hindi ba't napakaaga pa para sabihin mo yan? Magdadalawang linggo pa lang ako dito sa isla. Bukod doon, hindi mo alam ang tunay kong pagkatao. Nalimutan mo na ba? May mga tama ako ng bala nang makita mo. Anong malay mo? Baka masama akong tao at kahit ano ka pa, wala akong pakialam. At hindi sinusukat ang damdamin sa tagal ng panahon na pagkakakilala. Pusong nagsasabi nun kung anong dapat madama, hindi ba? At ang sabi ng puso ko, mahal na kita Meredith. Jack, mahal mo rin ako, hindi ba? Tila nakikiusap ang tinig ng binata habang ang mga mata naman ito'y nagsusumamo. Jack, hindi ko na yata kayang mabuhay na wala ka na. Ang lahat ay hindi na magiging normal para sa akin. Napalunok si Meredith. Hindi niya akalain na ganito na pala kalalim ang nararamdaman ng binata. Aaminin niyang masaya siyang kasama si Jack sa araw-araw pero hindi niya maramdaman ang kagaya na nararamdaman nitong damdamin para sa kanya. Isa pa, paano na lang kung bumalik ng alaala niya? Jack, panahon ang makakapagsabi kong, anong gusto mong gawin ko Meredith? Gusto mong patigilin kong mga oras? Ang mga araw, pati ng mga taong posibleng naghahanap sa'yo ngayon para manatili ka sa piling ko? Napailing na lang siya at hindi makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig nito. Ewan ko Jack, ewan ko. Tila sasakit na naman ang kanyang ulo. Sige. Hahayaan ko na lang ang mga susunod na pangyayari sa buhay natin. Pero ipangako mo, kahit na makabalik ka na sa tunay mong katauhan, sana ganito pa rin tayo Meredith. Muli siyang napalunok. Madaling mangako, lalo pat manggagaling yun sa kanyang puso. Ngunit paano na lang kung magbagong lahat kapag nakabalik na siya sa tunay niyang katauhan? Meredith. Oo Jack, oo. Matapos tiyakin na hibing na natutulog si Meredith sa kanyang silid, bumalik na sa mesa si Jack kung saan naroon din si Aling Marta at nagkakape. Anak, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Malumanin na tanong ng matanda. Inang, mahal na mahal ko siya. Alam niyo na ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Wala pang babae na. Alam ko anak, kaya lang, ibang sitwasyon niya. Dumating siya rito na hindi kilalang sarili. Kahit ang kanyang nakaraan ay malabo pa rin. Baka masaktan ka lang kapag gumaling na siya. Inang, kaya nga hindi ko siya dinadala sa bayan. Ayoko malaman ng mga naghahanap sa kanya na nandito siya. Pero hindi mo yun may tatago sa habang panahon. Alam ko ho, pero sa akin lang naman makahiram pa ako ng ilang panahon na nandito siya sa piling ko. Anak, inang, mahal na mahal ko na siya.
Pero hindi maintindihan niya ng mga taong kapamilya niya at paano pala kung may asawa na siya. May mga anak na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Hindi ko siya ginagalaw. Iginagalang ko siya kahit nasa akin ang lahat ng pagkakataon na samantalahin siya. Napabuntong hininga na lamang si Aling Marta. Anak, sana ngay wala pa siyang pananagutan sa buhay at sana ngay magkaroon ng katugunan ang pag-ibig mo sa kanya. Sana nga ho. Magpapanggap ka lang naman na bilang ako. Ayoko nga, Melanie. Bakit ba hindi mo maintindihang ayoko nga? Nakukulitan man sa kakambal ay mahinahon niyang sabi. Ang damot-damot mo naman, Meredith. Ngayon lang naman ako hihingi ng pabor sa iyo eh. Ani ng kakambal na kapag dakay naging mabalasik ang muka. Gusto sana niyang suplahin ng kakambal. Gusto niyang sabihin dito na kung bibilangin niya ang pabor na nagawa niya rito'y baka hindi kasya sa mga daliri niya sa kamay pero manatili siyang mahinahon. Melanie, kahit sinong kausapin mo tungkol dyan sa plano mo, hindi papayag. Meron ba namang matinong asawa na gustong bigyan ng bagong asawang mister niya? And worst, kakambal mo pa. Tinalikuran niya ito pero nang muli siyang humarap ay nakaluhod na sa likuran niya ang kapatid. Melanie, tumayo ka nga dyan. Ano ba? Nilapitan niya ito kaagad at hinawakan sa dalawang kamay para alalayang makatayo. Nagpatianod naman ito pero ginagap naman ang dalawang kamay niya pagkatapos. Meredith, please, pumayag ka na. Gagawin ko lahat. Anong gusto mong kapalit? Gusto mong makipag-ayos ako sa mami't daddy? Gagawin ko yun basta pumayag ka lang. Natigilan siya sa sinabi ng kakambal. Yun kasi ang matagal na hiling ng kanyang mommy. Ang magkaayos sa mga ito at umuwi na sa bahay nila si Melanie. Pagpasensyahan mo ng asawa mo, Melanie. Ikaw ang nagkasala sa kanya kaya ikaw na ang mag-adjust. Ani Mrs. Del Rio. Nang umagang iyon, na nasa harap sila ng almusal. Padabog na iniwan kasi sila sa hapag ng anak nitong si Armando. Okay lang, Huma. Naintindihan ko si Armando kung gusto niya akong parusahan. Kaswal niyang sabi. Hinawakan siya ng ginang sa kamay. Pinisilyo doon sa katipid ng ngumiti. Kaya ngang mabuti pa ngayon ay asikasuhin niyo na mag-asawang pagkakaroon ng anak. Makikita mo't unti-unting aamos sa yung asawa mo. Napabalikwas ng bangon si Meredith. Ang babaeng yon, kakambal ko siya. Siya si Melanie. Ang ginang na yon, kilala ko siya. Siya si Mrs. Del Rio na ina ni Armando. Napasa po siya sa noo dahil may sumigit na kirot sa kanyang sentido. Kung ano-anong alaalang sumisigit sa kanyang isipan, kaya pinasya niyang tuluyan ang bumangon sa papag. Nagpalakad-lakad siya sa buong silid. Si Armando, nagpanggap akong asawa niya kaya ako nakapasok sa kanyang buhay. Natatandaan ko na. Niloko ako ni Melanie na makikipag-ayos siya kina mami't daddy pero ang totoo sasama lang siya sa lalaki niya. May kabang gumapang sa kanyang dibdib. Oo nga't paputol-putol pa rin ang daloy ng mga alaala sa kanyang isip pero ngayon ay kilala na niyang kanyang sarili. Sasabihin ko na ba kay Jack na marami na akong naalala sa akin nakaraan? Nang lumabas siya ng silid ay natuklasan niyang nag-iisa na lamang siya. Wala pa siguro si Jack. Si Aling Marta siguradong nagpunta na sa bayan para maglaba. Nang masulyapan niya ang pagkaing nakatakip sa mesa ay hindi niya yun pinansin. Hihintayin na lang niya si Jack mula sa pangingisda upang sabay silang mag-almusal. At upang malibang, ipinasya niya maglinis ng bahay. Kubo man at gawa sa kawayan ng bahay ng mag-ina, malinis yun at maayos. Maaliwalas at kaya lamig ng paligid. Una niyang nilinis ang munting silid na kanyang ginagamit. Nagwalis siya. Nagpunas ng alikabok hanggang mapagtuunan niya ng pansin ng isang malaki at lumang baul na nakatabi sa ilalim ng papag ng kanyang hinihigaan. Ano kayang laman nun? Napangiti siya sa isiping mga lumang damit at larawan ng laman nun. Baka may pera? Napailing siya. Lalong hindi niya dapat pakialaman ang baul kung may pera yon. Pero ewan ni Meredith, tila may nagbubulong sa kanyang hilahin palabas ang baul at buksan yon. Sisilipin ko lang naman, baka may litrato si Jack nung bata pa siya. Titinan ko lang kung anong itsura niya noong maliit pa siya. At sa isiping yon, dahan-dahan niyang hinila palabas ang baul. Hindi yun nakakandado kaya madali niyang naiangat ang takip. Ay! Umabong ang alikabok na mabuksan yon. Mga lumang damit na ang laman. Bahagya niyang inangat ang ilang nakatuping damit. Isang lumang photo album ang kanya nakita. Etong hinahanap ko. Nakangiting inilabas niya ang lumat inaalikabok na album. Ang cute naman ng mga batang to. Kakambal na batang babae at dalawang batang lalaking nasa larawan.
Sa tingin niya hindi nahuhuli ang edad ng mga ito na naglalaro sa 5 taon pataas. Hindi niya maintindihan pero parang pamilyar sa kanya ang lahat ng bata. Matapos yung pagkatitigang mabuti ay may sumungaw na fondness sa kanyang mga mata nang masigurado niyang si Jack ang isa sa mga batang lalaking nasa larawan. Mga kapatid niya kaya to? Pero nasan tong tatlo? Bakit si Jack lang kasama ni Aling Marta? Ilan pang larawan na mga itong nakita niya. Sa kahuli-hulihang pahina ng album ay nakita niyang may kasama na ang mga ito. Nasa tingin niya mga magulang ng 4. Pero titigan man niya yung mabuti. Kahit sang anggulo hindi niya makitang si Aling Marta ang babaeng kasama ng mga ito. Maya-may sinara na niya ang album at binalik sa loob ng baul. Nang ilalapat na lamang niya pasara ang baul ay isang maliit na kahon naman ang umagaw ng kanyang pansin. Dala pa rin ng kuryosidad, dinampot niya yon at binuksan. Maliit na ID bracelet na may pangalang Jack ang laman. Nangunot ang noon niya. May ganito rin kasi silang dalawa ni Melanie nung bata pa sila. Nang lumaki na sila ay kinuha ng kanilang mami at tinago. Meredith! Buhat sa ibaba ng bahay ay tawag ni Jack. Naku, nandito na siya. Tarantang binalik niya sa dati mga laman ng baul at tinulak yun pabalik sa ilalim ng papag. Hi Jack! Nakangiti sinalubong ni Meredith ang binata sa bungat pa lamang ng pinto. O bakit gising ka na? Napangiti si Jack na salubungin niya ng yakap. Maaga akong nagising, wala na si Inang kaya naglinis na lang ako. Marami ka bang huli? Malambing niyang tanong habang nakayakap sa bewang nito at ito naman ay nakaakbay sa balikat niya. Marami-rami rin, naubos na sa punduhan. Kaya umuwi na ako. Talaga? Kung ganun kumain na tayo ng almusal. Hindi ka pa kumakain? Hindi pa, hinihintay kita. Ang mahal ko naman, napakalambing. Hinihintay pa ako. Nangingiting hinapit siya nito. Oops, teka, amoy isda nga pala ako. Sus, para yun lang eh. Huwag kang mag-alala, sanay na ako sa amoy ng isda. Isa pa kahit naman ang amoy mo ay okay lang sa akin. Talaga? Iniharap siya nito para magkatitigan sila. Mahal mo ko kahit isa lang akong hamak na mangingisda? Natigilan siya. Kapag tinatanong siya nito tungkol sa pagmamahal ay hindi siya nakakasagot at hindi niya maintindihan kung bakit. Bagamat masaya siya kasama si Jack, may bahagi naman ng kanyang pagkatao at tila ayaw tumugon kapag tinatanong siya nito. Mabuti na nga lang din at ang ginagawa nitong paghalik sa kanya sa laot ay hindi na nito inulit. Hindi ka na naman nakasagot, pero ayos lang, siguro hinihintay mo pang maalala mong lahat. Hinawin tong ilang hibla ng buhok niyang tumatakip sa kanyang mga mata at saka siya tipid na nginitian. Sa pagdaan ng mga araw ay nalipos ng kaligayahan ng puso ni Jack sa piling ni Meredith. Naging saksi ang dalampasigan na lagi nilang pinapasyalan. Ang mga bato doon na kanilang tinutuntungan, ang tubig sa dagat na lagi nilang pinapaliguan at ang mga kanayo nilang alaga na silang pinag-uusapan. Ang hirap naman kasi dyan kay Marta, kinukonsinting anak na lalaki na makisama sa isang babaeng hindi naman ito asawa. Ani ng isang babaeng may kalong na anak sa harap ng isang tindahan. Naku, paano naman kasi pakakasalan ni Jack ang babaeng yun? Hanggang ngayon ay hindi pa nila alam kung saang lubalop ng galing. Dagdag isa pang babaeng may edad. Yun na nga paano kung may asawa na palang babaeng yun? Abay kawawa naman ang asawa ng babae, naturutot na. Mas kawawa naman si Jack, kabinatang tao may asawa ang nakuha. Ang mas masama pa nun, baka nung klaseng babae yun sa pinanggalingan. Abay mali ba natin kung isa siyang kalapating mababa ang lipad? Kayo talagang mga babae kayo, kay aga-aga ay chismis kagad ang inaatupag nyo. Ayon ng isang lalaking naghihimas ng manok. Abay masisisi ba natin si Jack? Napakaganda ng babaeng yun, kahit sinong lalaki mahuhulog ang loob sa kanya. Nagsalita na naman ang lalaking to, pambabara ng isang babae. Ang sabihin nyo, kayo talagang mga lalaki basta nakakita ng magaganda ay hindi nagpapalambas ng pagkakataon, lalo na kapag kasing ganda ng babaeng yun. Kaya nga, susog ng isa pang babae. Ang sabihin nyo, nainggit lang kayo dahil hindi kayo mga anak ninyong babaeng niligawan ni Jack. Abay dito sa atin, si Jack lang yatang kaiba sa lahat ng kabinataan. Responsable, mabait na anak, masipag at marunong sa buhay. Ay, ewan, basta maling ginagawa ni Aling Marta. Pero mas kawawa niyan si Alice. Abay balita ko mula na magsama sila ng babaeng yun ay hindi na dinalaw ni Jack si Alice. Ha? Ibig mo sabihin ay talagang pinagpalit na ito ni Jack sa babaeng dayuhan? Ano pa nga ba?
Buhat sa kinukublihang kabahayan ni Alice, lihim na nakikinig ang dalaga. Naiiyak na ito sa pinaghalong galit, ngit-ngit at panibugho. Hindi, akin lang si Jack. Walang ibang babaeng nararapat sa kanya maliban sa akin. At ang babaeng yun, sisiguraduhin kong mabubura sa landas namin. Inang, bakit ba ninyo iniintindi mga taong yun? Jack, anak, hindi sa tutol ako sa pag-iibigan ninyo ni Meredith. Ang totoo, boto nga ako sa kanya, lalo pat kasama natin siya dito sa bahay. Nakikita ko na napakabait niya. Kaya lang, bakit hindi mo gawin ang nararapat? Naalamin at halukayin kung tunay na pagkatao ni Meredith? At paano kung mangyari ang pinangangambahan ko? Na may asawa at pamilya na pala siya. Anak, talagang ganun. Kaysa naman ganitong itinatago. Hindi inang, hindi ko matatanggap na pag-aari na siya ng iba. Jack, ano ba namang katwiran yan? Dati hindi naman ganyan ang prinsipyo mo sa buhay. Inang, dati ayaw na ayaw mong may nasasagasaan kang tao. Ngayon ay baliwala na sa'yo kung hindi pa naman ho tayo sigurado kung may niiwan ngang asawa si Meredith sa kanila. Hindi ba? Oo nga, pero posible. Ana matanda kaya nawalan siya ng kibo. At hindi mo alam, nasisira mo ng karangalan niya at iginagalang ko ho siya. Alam niyo yan. Maliban sa yakap ay wala na akong ginagawa kay Meredith, inang. Ni halika hindi ko na siya hinahalikan. Naniniwala ako sa'yo. Alam ko naman na hindi ka nagsisinungaling sa akin. Kahit pa nga ang lahat ng taga rito'y ginagawang sitsirya, ang pag-uusapan ng pagiging immoral na pagsasama niyo ni Meredith sa isang bahay. Wala rin sana akong pakaalam na masabihan na lang konstitidor. Ang mahalagay tayong nakakaalam ng totoo na walang namamagitan sa inyo. Pero kontento ka na ba na gano'n na lang? Ayaw mo magkaroon ng karapatan sa kanya? Ayaw mo ba dumating ang panahon na magkaanak kayo at ako ay magkakaapo? Gusto ko ho. Gano'n naman pala, bakit hindi mo paharapin ngayon pa lang ang katotohanan? At kung ano man ang matutuklasan mo sa lihim ng kanyang pagkatao, tanggapin mo. Minsan pa siyang nawala ng kibo. Hindi ko pa ho kaya sa ngayon. Baka sa sandaling malaman ng pamilya niya na nandito siya ay kaagad siyang bawiin sa akin. Hindi ko makakayang mawala siya sa akin ngayon. At kailan mo kakayanin? Kapag mas malalim na ang damdamin mo sa kanya? Kapag naroon ka na sa puntong hindi mo na talaga siya kayang isauli sa tunay na nagmamayari sa... Inang, nalilito ho ako. Naintindihan kita at alam kong mahal na mahal mo siya. Pero sana, unawain mo rin ang damdamin ng pamilya niya na siguradong naghahanap na sa kanya ngayon. Ano ang gagawin ni Jack ngayong naiipit siya sa sitwasyong nagmahal siya ng babaeng walang naaalala? Anong mangyayari sakaling mahanap na ni Armando si Meredith? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.